antisocial personality, no? Antisocial personality or lack of empathy or thrill-seeking or low self-control, aggression, temperament. So dito, Yekwani Wakawati, yan po ang personal traits. Ang major psychological models natin dyan, lack of guilt, manipulation. Ano yung manipulation? Nandiyan po yung psychopathy. Nandyan yung antisocial personality disorder. Nandyan yung low self-control theory. So dito Yekwani Wakawati, sa criminal responsibility, sa diminished capacity, sa mitigating factors, ang example po natin dyan, ang repeat offender na walang remorse at emotionally cold, diagnosis of psychopathy maaari ma-considered sa sentencing also. So dito Yekwani Wakawati, yan po ang personal factors. Sa child trauma po, no, maraming psychologists ang naniniwala na ang early life experience ay may malalim na epekto sa criminal behavior. Tama po ba, Sister Laila? According to the psychologists. Okay. Yes, Forms of childhood trauma. Ano yung forms of childhood trauma? Nandyan na yung physical abuse. Nandyan na yung domestic violence imposure. Nandyan na yung emotional neglect, abandonment, severe poverty, bullying, at marami pang iba. Ano ang psychological impact dyan? Ang psychological impact nandyan sa kitab natin, pero hindi yan kompleto. Explanation sa akin. Okay. Ang psychological impact dyan ay anger issues, attached problem, low empathy, aggression, identity disturbances. So, ang legal terms natin na maibigay dyan ay juvenile delinquency, rehabilitation priority, or trauma-informed justice. Ang example po dyan, Yekwani Wakawati, ang isang batang lumaki sa violent household normalizes aggression. Ano mangyari sa kanya? High likelihood of criminal behavior as an adult. Wahakada. Yan po ang child trauma. Punta tayo sa mental disorder. Ang mental disorder, ang psychological theory ay kinikilala ang malaking papel ng mental illnesses sa criminal behavior. Common disorder linked to crime. Ano meron dyan? Meron dyan na yung major depression, nandyan yung personality disorder, intellectual disability, no? At meron din yung yung schizophrenia, bipolar, schizophrenia, at saka bipolar disorder, at saka major depression, personality disorder, intellectual disability. 5 yan sila. At marami pang iba, sister, no? Barakallah, Sister Laila. Wahakada. Ano yung schizophrenia? Psychosis, pagpaliw. Hallucination may lead to violence. So, yung bipolar disorder, manic impulsivity. Opo. Value. Okay na, Sister Fatima. Value. Bipolar naman, Doc, yung parang sudden shift of mood. Pero meron ding bipolar na major depression disorder siya. Parang ganun. Opo. So, parang mood, parang yung disorder niya, mood disorder siya na. So, yung schizophrenia naman, more onto neurochemicals kasi yan sa utak, parang dopamine something, hindi balance sa utak. Opo. So, yun ang mangyayari, hallucination may lead to violence kapag meron siyang schizophrenia. So, mayroon siyang bipolar disorder, ano mangyayari, Sister Laila? Minsan masyadong panic. Minsan naman masyadong depression. Kapag meron siyang major... Yung delikado kasi dyan sa bipolar, yung masyadong hyper, Doc, eh. Yan more likely. Oo, yung euphoria. More likely, masyado silang active and parang tense, and dyan sila parang gumagawa ng mali kasi masyadong heightened yung mga senses nila.
Diba sis, nagpo-fluctuate ang moods? Aha. Opo. Oo, pero yun nga lang kapag mag-fluctuate yung mood nila over na over naman. Let's say for example, 'di ba, meron tayong parang threshold na kung happy tayo, happy lang. Kung sila happy, sobrang happy sila na nagiging euphoric na. When you say euphoric, parang high na high ka, parang ka nakasyabo. Parang ganun. Kumain ng bato. Parang na sila tulipad sa happy. Parang Opo. ganun. Opo. Kumain ng bato, no? Sister Laila, Sister Fatima, kumain siya ng bato. Ang tanong, ang pagkain ng bato, mamno? Haram? Mamno, haram. Haram? Mamno? Allahu Akbar. Ang pag-inom, Kailangan gagawin mo yun every 15 minutes. Opo, ang pag-inom ng alcohol, haram? Alcohol. Kasi, example sa merong ano niyan, Doc, nangyari, let's say for example, yung tinatawag na yung postpartum minsan na sobrahan sa ka-happy, natapon niya yung bagong silang na sanggol dahil parang feeling niya, syempre happy na siya, 'di ba? Para siyang feeling niya para ng toy yung ano, yung bagong silang na ano, natapon kasi na ano niya na. Ano ba yung Tagalog sa inait sabi? Yung ano yung tawag niyan, yung para bang kung sa laruan pa niyan inaano niya para parang nahagis. Opo, ginawa niyang laruan. Barakallahu fikum. Naam, Sister Laila. Barakallahu fi Sister Laila. Sister Fatima, ano yung dagdag mo? Barakallahu fi. Sa major Naam? Ano yung dagdag mo? Sa common disorder links to crime. Yung common disorder links to crime. Mga common na disorder na link siya sa crime. Like na yung sinabi ni Sister na schizophrenia. Schizophrenia, kayo mga bipolar lang, medyo na-encounter ko. Okay. By bipolar disorder. Meron tayong major depression, meron tayong personality disorder, intellectual disability. Time check is naman, Doc, schizophrenia. Yung iba kasi niyan, meron silang mga hallucination and paranoia. So kapag natitrigger sila, may tendency din na gumagawa sila ng mga krimen. Let's say for example, yung mga gun shooting sa mga schools, mga ganon. Yung iba niyan, may mga criminal na diagnosed pala with schizo na hindi sila nabigyan ng medical attention or psychiatric attention kasi nga wala ding family kasi 'di ba sa labas hindi ganoon ka bounded dito unlike dito sa Pilipinas na tayo kasi mga Pilipino lower ang rate natin sa mental health compared with sa mga westerners kasi dito sa atin 'di ba yung family natin extended and malapit lang magkapit-bahay ganun so parang coping mechanism natin is much more madali compared with westerners kasi uso dun sa kahit sa US kasi yung kapatid ko is nurse siya sabi niya kanto by kanto kapag daw labas na ng mga children sa school per corner or ano ba yung kanto sa atin, yun per street na malapit sa school, may mga nakabantay talaga na pulis kasi parang ganun Dok. May mga alam mo yun, mentally challenged, yan yung dapat itawag sa kanila na mga tao na kailangan sila ng tulong na hindi natutulungan and hindi na monitor din. So yun po. Kasi sa US naman, aside from mental disorders, yung availability ng mga weapons, madali lang. Kaya ang children na nakagawa ng mga ganong crime. Opo, mashallah. Unlike dito sa atin. Opo, barakallahu fikum. Sumubra ng oras natin. Jazakallahu khairan Sister Laila and Sister Fatima. Syukran Sister yan sa pag-update sa oras natin. Barakallahu fikum. Paano yan? 15 minutes? Dito na tayo or O kunin natin yung example niya. Barakallahu fikum. Okay. Mag-DN na tayo, hindi abot ng 50 minutes. Kung sinong gusto magbaba, pwede na po kayo magbaba. Granted permission na. Okay.
kunin natin yun po yung ang mga common disorder links to crime, yung nabanggit natin kanina. So, sa legal term po, meron tayong insanity defense at defaubil junun. Pwede tayong mag-defense na, kunwari, madyanon tayo. Baliw. Okay, pwede tayo competency to stand trial or criminal negligence or mental health act provision. So, ano example niya ni Ikhwani wa akhawati? Isang offender na may paranoid delusion. Naniniwalang ina-attack siya. Nakabatay bilang, anong yan? May self-defense ba dyan? Ulitin natin. Isang offender po na may paranoid delusions siya. Naniniwalang ina-attack siya. Ina-atake siya. Nakabatay bilang self-defense sa kanyang perception. Pwede yan. Pwede ba? Pero in court po, sa courtroom, in court, possible ruling dyan. Anong possible ruling dyan na makikita niya sa palagay ninyo? Proof, doctor certificate. Doctor certificate. Guilty ba or not guilty? Okay, ulitin natin. Example natin. Makinig kayo. Barakallahu fikum. Isang offender na may paranoid delusions. Naniniwalang ina-atake siya. May nag-atake sa kanya. May paranoid delusion nga. Nakabatay bilang self-defense niya. Self-defense saan? Sa kanyang perception lang. Sa kanyang perception. Pero pagdating sa court po, in court, ano ang possible ruling niya dyan ng korte? Guilty or not guilty? Tafadalo. Akh Abdullah, guilty or not guilty? Salamat Kemdo. Maaari po siyang not guilty kapag napatunayan niya na nagkakaroon siya ng visual hallucination o kaya auditory hallucination na nagpawala sa kanyang katinuan, na assuming siya na defense ang sarili niya sa ma-atake sa kanya, na usually nangyayari siya sa mga na-overdose sa drugs. Nagkakaroon sila ng parang hallucination na sila ay may humahabol sa kanila. Pero pagkapapatunayan nila yung kailangan pa nila ng mga parang expert para makapagpatunay na meron silang defense by insanity sa court. Pero sa Pilipinas, parang pag ganun po, Doc, ay hindi nga siya nahatulan, pero yung hatol niya parang sineserve niya sa mental institution. Masya Allah. Pwede ka na maging judge, Sis Abdullah. Barakallahu fikum. The rulings, possible ruling dyan ay not guilty. Why? Because sabi ni Sis Abdullah, not guilty by reason of insanity. Bakit insanity? Tafadalo. Bakit insanity? Because of her or his meron siyang paranoid delusions. So, ginagamit niya yon para sa kanyang self-defense. So, mahirap po talaga ang batas. Mahirap ba? Mahirap? So, ayaw ko po mag-abogado. Ibig sabihin, ayaw ko maging attorney. Maliban lang, kapag tayo, sabi ni Akh Abdullah, ay tumutulong sa mga, nangangailangan. So, mahirap po maging attorney, no? Bakit? Bakit kaya? Wallahu alam. So, yan po ang example natin dyan. Another scenario natin dyan. Isang lalaki ang nag-hold up sa grocery store. Isang lalaki ang gustong bumaba na, pwede na po kayang bumaba, granted permission. Ito ay kung sino lang matitira. Kasi ubusin lang natin itong psychological theory. After that, next week, dito na tayo sa pag-uusap nila kung ano ang nangyari sa babae na yan. Okay. Hindi siya nakahijab. Bakit kaya hindi siya nakahijab? Kasi ito non-Muslim. Okay? Barakallahu fikum. Dito ya ikhwani wa akhawati, nag-hold up
sa isang grocery. Anong pangalan ng grocery? 7-Eleven. 7-Eleven. Okay. Ipagkagay natin 7-Eleven sa Makati. No? Nung bumili ako ng sito na doon sa 7-Eleven, nakita ko itong lalaki na ito na nag-hold up sa grocery na 7-Eleven. Upon investigation po, may child food abuse siya. Meron siyang diagnosed with bipolar disorder. Nandito na yung discussion ninyo kanina. Sinabi ni Sister Laila, na bipolar disorder, diagnosed with bipolar disorder or history of impulsive aggression. So, ang court findings po dito, ang findings ng korte dito, may partial diminished responsibility, may recommended treatment plus reduced sentence, placed under supervised psychiatric. Kailangan niya po ang psychiatric rehabilitation. Ito ang interplay ng psychological at criminal law. Oh, ang ganda. So dito mga kawatid, ang psychological motivation, crime may result from unconscious motives and emotional conflicts. That is psychological motivation. Pero ang personality factors, certain personality traits predispose individuals to crime. Ang child trauma, early traumatic experiences strongly influence adult criminality. Ang mental disorder, psychological illnesses can impair judgment and impulse control. So, what is the core insight natin dyan? Psychological theory explains crime as an internal mental process, not merely a choice or social reaction. Ang psychological theory ay nagpapakita na ang kriminalidad ay hindi lamang gawa ng maling desisyon, ito ay produkto ng emotion, ng trauma, ng personality at mental health. Sa criminal justice, ito ay napakahalaga. Bakit po mahalaga ito? Dahil nagbibigay ito ng batayan para saan? Sa human sentencing, rehabilitation programs, proper treatment of mentally ill offenders, at mas malalim na pag-unawa sa pinagmulan ng crime. Wa naktafi bihadal qadar, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik.